Wala ka bang balak tumigil dyan, Amaya? Tanong ni Mia sa kaibigan. Ito na ang buhay ko at paninindigan ko ang bagay na to, Mia. Hindi ako aalis dito. Sagot ni Amaya. Napailing si Mia pero may pag-aalala sa kanyang muka. Patagal ng patagal, nagiging delikado na ang mga ginagawa mo, Amaya. Baka ano na ang mangyari sa'yo pagkatapos? Hindi mo ba naiisip ang kapakanan mo? Tanong ni Mia. Alam niya ang buhay at trabaho ng kaibigan pero hindi niya gusto yon. Suportado naman siya noong una pero habang tumatagal ay hindi na, lalo na at nakikita niya ang ginagawa nito. Mia, ito na ang buhay na meron ako. Pinasok ko ito ng buong tapang at haharapin ko lahat ng mga bagay na susubukin ng tatag ko. At saka handa naman na akong mamatay. Nakahanda ng sarili ko sa bagay na yon, sabi ni Amaya. Inis na napadaing at saka napailing si Mia. Naiinis siya sa kaibigan. Nakakainis ka, Amaya. Ang dali mo sabihin ng bagay na yan, pero hindi mo malang naiisip ang magiging reaksyon at mararamdaman ng mga taong nagmamahal sa'yo, sabi ni Mia sa mahinang boses. Mapait na napangiti si Amaya. Wala na nagmamahal sa akin, Mia. Natigilan si Mia at saka napailing. So paano ako? Wala na lang? Baliwala ba ako sa'yo? Si Amaya naman ang siyang natigilan. Na-realize niya ang sinabi ni Mia. Ang hirap kasi sa'yo, hindi mo iniisip na may taong nagmamahal pa sa'yo. Akala mo mag-isa ka lamang. Pero ang totoo, hindi. Dahil may kakampi ka pa. Sabi ni Mia at pagak na tumawa. Pero nasa boses ang lungkot. Mia, tawag ni Amaya. Kaibigan kita, Amaya. Kapatid na ang naging turing ko sa'yo. Kaya hindi ko akalain na ganito lamang ang lahat para sa'yo. Dagdag pa ni Mia. Saan na maisip mo at saka matauhan ka na hindi lahat ayaw sa'yo? Huling sabi ni Mia at saka umalis. Napabuntong hininga na lamang si Amaya at may kirot na naramdaman sa kanyang puso. Si Amaya Santos o kilala bilang Agent Violet ay isang secret agent at siya ang isa sa pinakamagaling na agent sa kanilang team. Kaya ganun na lamang katiwala sa kanya ang kanyang mga kasamahan, lalo na ang kanyang mga boss. Marami na siyang mga misyon na napagtagumpayan, malalaki man o maliliit na misyon. Lahat ng yon ay tagumpay. Kaya hinahangaan siya ng mga kalalakihan na agent din sa kanilang team at hindi maiiwasan dyan na magkagusto sa kanya dahil sa angking taglay na galing niya. Pero walang pakialam si Amaya dahil focus lamang siya sa kanyang goal at sa kanyang nais. Wala nang iba pa. Mas mahal niya ang kanyang ginagawa kaysa ang magmahal ng lalaking alam niyang sasaktan din naman siya. Kaya mas mabuti at okay sa kanya na siya na ang mananakit. Pero mga taong deserving lamang masaktan. Agent Violet, mabuti at nariyan ka na. Pinapatawag ka ni boss at mukhang may bago kang misyon, sabi ni Agent Black na sumalubong kay Agent Violet na seryoso ang muka. Matatakot ka na lamang sa kanya kapag nakasalubong mo o kaya nagtama ang inyong mga mata dahil nakakatakot ang mga dark color eyes ni Agent Violet. Yun ang isa sa mga palatandaan sa kanya. At kapag nakita mo ang mga matang yun, nararapat lamang nakabahan ka na at matakot ka dahil hindi mo alam kung anong pwede niyang gawin sa'yo sa isang iglap lamang. Pumapatay si Agent Violet ng mga taong nararapat na patayin. At yun ang trabaho niya, ang protektahan ang mga inosente, patayin ang mga demonyo at bigyan ng hustisya ang mga naaapi kaya talagang nakakahanga ang kagaya niya. Papunta na ako, ani Agent Violet. Mukhang hindi basta-basta ang misyon mo dahil sa pagkakaalam ko ay mabigat ang taong yun na kailangan mo talagang kalabanin, sabi pa ni Agent Black habang nakangisi. Tinignan lamang siya ni Agent Violet. Wala akong kinatatakutan, Agent Black. Kaya kahit na anong sabihin mo dyan ay wala akong pakialam, sabi ni Agent Violet. Napangisi lamang lalo si Agent Black, mas lalo siyang humanga. Well, ikaw pa ba? Kilala kita at talagang wala kang takot sa kahit na sino, ani Agent Black at saka umiling. Mabuti naman at alam mo, kaya nararapat lamang din na matakot ka sa akin dahil kaya kitang ibulagta ngayon sa sahig.
ani Agent Violet habang nakangisi. Nakakatakot ang kanyang ngisi. Chill, masyado ka namang seryoso. Hindi naman tayo magkaaway. At saka, nagsasabi lang naman ako. Nakakahanga ka talaga. Lalo na yung katapangan mo. Wala kang sinasanto maliban kay boss. Ngumisi naman si Agent Violet at saka niya hinawakan ng labi at bahagyang lumapit kay Agent Black na siya natigilan naman. Mali ka sa bagay na yan. Dahil kahit mataas sa akin, boss man natin, ay wala akong pakialam mo sa nagkamali. Maging ang team na ito ay kaya kong patumbahin sa isang iglap lamang kapag may maling ginawa. Nagbabantang ngisi na sabi ni Agent Violet na wala ang ngisi sa mukha ni Agent Black na siyang seryoso na ngayon. Hindi ako nananakot pero nagsasabi lamang ako ng kaya kong gawin. Dagdag pa ni Agent Violet sa kanilagpasan na si Agent Black na wala namang naging imik. Pero nang mawala si Agent Violet sa kanyang mga paningin ay sumama na lamang ang kanyang paningin at ganun na lamang ang pag-igting ng kanyang panga sa inis. Naiinis talaga siya kay Agent Violet at hindi maganda ang kanyang timpla pagdating sa babaeng yon. Siya lamang ata ang hindi natutuwa sa attitude na meron ito pero hindi niya namang pwedeng ipakita dahil siya lamang din ang kawawa dahil mas kakampihan ito ng marami kaysa sa kanya. Kaya nanahimik na lamang siya. Pero iba siya mapikon. Pumasok naman si Agent Violet sa opisina ng kanilang boss. Nakita niya agad ito na nakaupo sa kanyang upuan habang may sigarilyo sa kanyang bibig. Hello boss, what can I do for you? Magalang, ngunit seryosong tanong ni Agent Violet. I'm glad at bumalik ka na ulit. Congratulations sa naging mission mo. Ani ng kanyang boss at seryoso ang boses. Ngumiti si Agent Violet. Salamat, boss. Sagot ni Agent Violet. Pero may mission ka na naman. May mission akong ibibigay sa'yo at kailangan mong magampanan ng maayos ang mission na yon dahil hindi basta tao lamang ang kailangan mong paikutin sa mga palad mo. Ani ng boss para tumahimik si Agent Violet. Nakinig siya sa sasabihin nito. Mababakas ang sobrang pagiging seryoso. Alam kong matagal mo nang nais na malaman ng mga taong may kagagawan sa pagkamatay ng mga magulang mo, Violet. At ito na ang tamang pagkakataon para gumanti ka. Ani pa ng boss at saka ngumisi. Natigilan si Agent Violet na siyang dahan-dahan na nag-angat ng tingin sa kanyang boss. Umigting ang panga ni Agent Violet at bahagyang kumuyom din ang kanyang kamao. Hindi siya natutuwa sa kanyang narinig. Pero nais niyang malaman ang buong katotohanan lalo na at nabanggit ang pagkamatay ng kanyang mga magulang. Nalaman ko na kung sino ang taong nasa likod ng pagkamatay ng mga magulang mo, Amaya. Kaya ikaw ang naka-assign sa misyon na to dahil alam kong magagampanan mo ng maayos ito. Sabi pa ng boss habang nakangiti. Sino ang taong yan, boss? At ano ang kailangan kong gawin? Tanong ni Amaya habang masama ang tingin sa kung saan. Sumiklab na naman ang galit na nararamdaman. Ikaw ang bahala sa nais mo, Amaya, kung ano ang gagawin mo. Pero kailangan mong makuha ang kanyang tiwala. Kailangan mo siyang mapaibig dahil madali lamang ang lahat kapag napaibig mo siya. At kapag nakita mo na kung gaano kanya kamahal, ay doon mo na gawin ang plano. Ang saktan siya ng dahan-dahan, pero mamamatay siya sa sakit. Ngising sabi ng boss habang dahan-dahan niyang binibitawan ang bawat salita sa kanyang bibig. Mas lalong napakuyom naman ng kamao si Agent Violet at lumalalim ang paghinga. Bumabalik na naman sa kanya ang alaala at itsura ng kanyang mga magulang at ang nangyari sa mga ito na siyang dahilan kung bakit narito ngayon si Amaya sa posisyon na meron siya dahil sa pangyayaring yun. Simula nang patayin ang mga magulang ni Amaya sa harapan niya ng mga taong hindi kilala at muntik na din siyang patayin, pero niligtas siya ng lalaking nasa harapan niya ngayon at doon na sumiklab ang nararamdaman niyang galit. Ang kanyang boss ang siyang dahilan kung bakit pa siya nabuhay ngayon at malaki ang kanyang utang na loob dito, kaya naman ganun na lamang ang kanyang ginagawa. Ito ang nagturo sa kanya ng lahat. Ito ang tumulong sa kanya upang bumangon at magpatuloy sa kanyang buhay. Paglabas ni Amaya sa loob ay mariin ang kanyang tingin sa kung saan. Naglakad siya palabas at hindi pinansin ang mga kasamahan. Sumakay siya sa kanyang big bike at minaneho ito ng mabilis. Walang pakialam kung may batas trapiko siyang hindi masunod.
Napangisi na lamang si Amaya at binilisan niya ang pagpapatakbo ng big bike hanggang sa makarating siya sa kanyang paroroonan. Pinarada niya na lamang sa kung saan ang big bike at saka na siya pumasok sa loob kung nasaan siya. Sinalubong siya ng kanyang mga kasamahan na naroon. "Oh, Amaya! Buti nandito ka! May pinag-uusapan din kaming mahalagang bagay." Bungad agad ni Athena pero hindi pinansin ni Amaya na prente lamang umupo sa sofa. "Ayoko munang pag-usapan ng ibang bagay, Athena. Gusto ko magpahinga ngayon at maging maayos. Saka na yan." Ani Amaya, kaya napatahimik ang lahat at saka napatango. Hinayaan nila si Amaya na maglakad patungo sa silid nito. Nagkatinginan ang mga kaibigan ni Amaya. May grupo din kasi ito na siya ang leader at may mga kanya-kanya silang misyon. Galing sila sa mga iba't ibang mga nangyari sa kanilang buhay. Masakit ang mga pinagdaanan din kagaya ni Amaya. "She need a rest. Halata sa kanyang pagod kaya hayaan na muna natin siya. Dahil mukhang marami siyang misyon na ginawa lately," sabi ni Katie, ang pinakamatanda sa kanila at ang ate na din nila. Napatango naman ang mga ito sa kanya. "Parang nga, mukhang pagod na pagod kaya talagang kailangan ng pahinga. Alam naman natin na siya ang paborito ng kanilang boss," sabi ni Athena na sinang-ayunan naman ng mga ito. Si Amaya ang bunso sa kanila pero ito ang pinakamagaling at saka ang pinakamatalino. Mapanlin lang at mautak ito, kaya walang makakalusot at makakatakas sa kanya na kahit na sino man. Nagbihis naman si Amaya at saka siya napahinga pagkatapos. Habang nakahiga sa kama at saka nakatingin sa kisame, ay bumabalik sa kanyang alaala ang lahat. Hindi niya namalayan na may luhang naglalandas sa kanyang mga mata dahil sa sobrang sakit na nararamdaman. "Pangakong ipaghihiganti ko kayo. Hindi ako papayag na gano'n na lamang ang lahat. Na wala akong gagawin. Hindi sila pwedeng maging masaya," sabi ni Amaya, mariin ang kanyang boses at ang pagkakabigkas sa mga salita. Napuno na naman ng galit ang kanyang puso. Hinayaan niya na ang sarili na tangayin na siya ng antok. Kinabukasan ay maaga siyang nagising, madilim pa at iniwanan niya na ang mga kasamahan. Umalis siya ng walang paalam habang mahimbing na natutulog ang mga ito. Pinuntahan ni Amaya ang babaeng natanggap na personal assistant ng lalaking balak niyang patayin. Pagdating ni Amaya sa lugar ng babaeng kakausapin niya ay agad siyang kumatok sa pinto. Madilim pa kaya naman wala pang gaanong tao. Nakasuot ng hood at nakamas si Amaya kaya naman tanging mga mata niya lamang ang kita. Gulat ang babae nang buksan niya ang pinto at makita si Amaya. Nanlalaki ang kanyang mga inaantok pang mga mata at nagsimulang kabahan. "Sino po kayo?" tanong ng babae. Agad naman nilabas ni Amaya ang perang hinanda niya at malaki ang halaga nun. Agad niyang binigay sa babae na nagtataka at saka nagulat. "Yan ang pera. Hindi ba ikaw ang natanggap na personal assistant ni Jason Monteverde?" Tumango ang babae. "Huwag ka na tumuloy bilang assistant niya. Ako nang bahala. Yan ang pera. Sa'yo na yan. Magsabi ka kung kulang pa," sabi ni Amaya at napalunok ang babae at hindi alam ang sasabihin. "Sino po ba kayo? At saka, baka po magalit sa akin si Sir Jason, ma'am, kung hindi po ako pumunta ngayon," sabi ng babae. "Ako nang bahala sa bagay na yon, kaya huwag ka nang mag-alala. I'm here to deal with you, na huwag ka nang pumunta doon. Nagkakaunawaan ba tayo?" Tumango ang babae. Nagtataka pa din pero nasasayangan sa pera. "No worries. Hindi naman nila alam na nag-i-exist ka, lalo na si Jason. Kaya wala kang dapat ipag-ilala tsaka ikatakot. Nilalayo lamang kita sa kapahamakan," sabi pa ni Amaya. Napatango na lamang ang babae at tulala kay Amaya. Hindi siya nakapagsalita hanggang sa natauhan at nakipag-deal siya kay Amaya. Umalis na si Amaya pagkatapos makausap ang babae. Pababantayan niya din ito at baka ay hindi tumupad sa kanilang usapan. Kumain muna si Amaya at hinintay niya lamang ang tamang oras para magtungo sa bahay ni Jason. Pagpunta doon ay agad siyang sinalubong ng kasambahay at saka ginaya papasok. Simpleng mahabang damit ang suot niya. Lampas tuhod ito at damit na galing ukay-ukay. Kailangan niyang magpanggap na wala siyang balak na masama at kailangan niyang galingan.
Pakihintay na lamang po si Sir kasi po umalis siya, sabi ni Manang. Salamat po, magalang na sagot naman ni Amaya at saka ininom ang juice na binigay sa kanya. Inikot agad ni Amaya ang kanyang mga paningin sa kabuuan habang hinihintay si Jason na siyang dumating naman matapos malaman na nariyan na siya. Where is she? Tanong ni Jason. Nandito po, sir. Agad tumayo si Amaya nang marinig iyon. Nagtama agad ang mga mata nila ni Jason na nagtungo ito sa sala. Seryoso ang mukha ni Jason pero ang totoo, grabe na ang tibok ng puso niya. Napapamura din ito sa isipan dahil hindi niya akalain na mas maganda pa pala si Amaya sa personal kaysa sa kanyang larawan. Alam niya sa una pa lamang ang balak ni Amaya, ngunit hahayaan niya ito na siya mismo ang makatuklas sa katotohanan at hindi matuloy ang misyon na inatas sa kanya. Good morning po. Magalang na bati ni Amaya. Good morning to Amaya. Sagot naman ni Jason. Natigilan si Amaya. Nagulat siya dahil kilala siya nito pero hindi niya pinakita bagkus nagkukunwari. Here's the contract. Basahin mo na lamang ang mga nariyan para malaman mo ang mga rules ko at mga guidelines that you need to follow. Sabi ni Jason. Napatango naman si Amaya. Noted po, sir. Salamat po. Magalang na sabi nito. Nagpaalam ulit si Jason na siyang may kailangan pang gawin sa kumpanya ng kanyang mga magulang kasi siya ang kasalukuyan na CEO na nakaupo at kailangan niyang gampanan ng responsibility niya kundi ay lagot siya sa kanyang mga magulang. Binasa naman ni Amaya at pagkatapos pinirmahan niya ito at tumulong muna siya sa bahay pero palihim siyang may nilalagay sa mga ilalim at gilid pero hindi yun alam ng kanyang team. Maayos ang mga unang araw ni Amaya at mga linggo, hanggang sa isang buwan siya bilang personal assistant ni Jason. Nagagampanan niya naman ang lahat at nagagawa niya ang utos ni Jason sa kanya. Bantay sarado din ni Amaya ang bawat kilos ni Jason, ngunit wala siyang kahit na anong napapansin na kakaiba sa galaw nito. Wala din siyang mahanap ng mga impormasyon tungkol sa nangyari matagal na panahon na. Ngunit sa hindi inaasahan ay bigla siyang may nalaman na siyang nagpagulo ng kanyang utak. Tara! Aya ni Jason kay Amaya na napakurap na lamang at nagulat. Ha? Saan naman po? Tanong niya. Ngumiti si Jason sa kanya. Kakain tayong dalawa. Mukhang gutom ka na dyan at kanina ka pa tulala. Sabi ni Jason. Napaiwas naman si Amaya dahil sa hiya. Hindi niya napansin ito. Hindi naman po, sir. May mga iniisip lamang po. Sabi ni Amaya. Napansin niyang tumingin si Jason sa kanya. Sigurado ka ba? Tumango si Amaya. Kakain pa din tayo. Napanguso na lamang ang babae dahil wala din ang kanyang sagot. Tahimik na naman sila sa sasakyan. Si Jason ang siyang nagmamaneho. Nakarating sila sa isang restaurant. Nagulat siya nang pagbuksan siya ni Jason ng pinto at saka inalalayan paglakad. Hindi na lamang siya nagsalita at hinayaan si Jason. Todo alalay pa din ito sa kanya hanggang sa loob at ito ang umorder ng kanilang mga pagkain na agad namang sinerve sa kanila. Kapag may kailangan ka pa ay magsabi ka lamang. Huwag ka mahiya dahil treat ko naman to. Marahan at nakangiting sabi ni Jason sa kanya. Napatigil si Amaya. Bumilis ang tibok ng kanyang puso pero hindi niya pinahalata ito at kumain na lamang. Yan na naman ang nararamdaman niyang pinipigilan niya. Ang pakiramdam na magkagusto kay Jason. Ilang linggo ang siyang lumipas. Tara Amaya, sumama ka sa akin. Ngiting anyaya ni Jason at saka hinawakan ang kamay ni Amaya na napatingin naman doon. Hayan na naman ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Saan po tayo, sir? Tanong ni Amaya. Ngumiti si Jason sa kanya. Mamamasyal tayo. Po? Pero bakit kailangan kasama pa po ako? Tanong ni Amaya. Ngumuso si Jason at saka umiling. Hindi pa din talaga makapaniwala si Amaya na may ugaling ganon si Jason dahil iba ang kanyang pagkakakilala dito. Gusto ko kasama ka eh. Bakit? Bawal bang isama ka? Ungot ni Jason. Natigilan si Amaya at saka napalunok.
Napatitig siya kay Jason saglit. Napansin naman ni Jason iyon at napangiti. Uy, wag mo ako masyadong titigan. Baka mamaya niyan, ma-fall ka sa akin. Sige ka. Biro ni Jason at saka tumawa. Napaiwas naman ng tingin si Amaya. Sobrang bilis ng kabog ng kanyang puso. Feeling ka naman, sir. Sagot na lamang ni Amaya at ngumiti. Tara, isipin mo magkaibigan tayong dalawa. Tapos parang hindi magkakilala. Sabi ni Jason. Tumango si Amaya. Hawak ni Jason ang kamay niya habang naglalakad sila. Hindi mawari ni Amaya bakit ganun si Jason sa kanya. Parang hindi niya boss kung umasta ito. Sir, ang kamay ko po. Ani Amaya. Ngumiti si Jason. Ang lambot ng kamay mo. Sarap hawakan. Sabi ni Jason. Ang kulit niyo po talaga, sir. Puna ni Amaya. Ngumiti naman si Jason. Sa'yo lang naman ako makulit. Sabi nito. Sumakay sila ng sasakyan. Hindi mawala ang ngiti sa labi ni Jason habang nagmamaneho ito. Hinayaan na lang din ni Amaya na hawakan ni Jason ang kanyang kamay. Tinitigan ni Amaya si Jason. Hindi niya maiwasan na mapangiti at magwapuhan ng sobra kay Jason. Hilig mo talaga akong titigan. Baka mamaya niyan matunaw na ako dito. Biro ni Jason sa kanya. Napairap na lang si Amaya. Sus, ang yabang mo talaga. Asik ni Amaya. Totoo naman kasing tinititigan mo ko. Akala mo ba hindi ko napapansin? Diyan ka nagkakamali. Umirap na lamang si Amaya pero hindi niya talaga maiwasan na titigan ng lalaki. Sa Enchanted Kingdom sila pumunta at namangha naman si Amaya. Mag-e-enjoy tayong dalawa dito, sabi ni Jason at saka hinila na naman siya. Tunay nga ang sinabi ni Jason dahil nag-enjoy silang dalawa at nawala sa isipan ni Amaya ang kanyang plano. Tanging silang dalawa lamang ni Jason ang kanyang naiisip at doon unti-unting napagtanto ni Amaya ang siya nararamdaman niya. Sobrang saya niya habang kasama si Jason at para sa kanya, isang date ang nangyari sa pagitan nila. Sa ilang buwan niyang kasama si Jason ay hindi niya nagawang maayos ang kanyang misyon dahil nahulog na siya kay Jason. Gusto niya na ito at wala yon sa plano. Pinipigilan niya naman ang kanyang sarili pero mas lalong lumalala lamang ang kanyang nararamdaman. Sir, tanong ko lamang po. Bakit po kayo ganito? Tanong ni Amaya. Tumigil si Jason sa pagkain. Bakit naman hindi? Tanong niya pabalik. Hindi ba malinaw pa kung bakit ganito ako sa'yo, Amaya? Baka gusto mong linawin ko pa. Pero mamaya na, kapag wala na tayong mga kasama. Naghurumentado naman ang puso ni Amaya. Hindi niya na namalayan na nagtatawanan pala sila ni Jason ng pagak habang kumakain. Nag-uusap na din sila ng maayos at marahan. Sa hindi kalayuan ay nagmamasid naman sa kanilang dalawa ang kasamahan ni Amaya sa kanyang team. Kailangang malaman ni boss ang bagay na to. Mukhang lumilihis na nga sa plano. Sabi ng isang lalaki at saka na sila umalis pagkatapos. Kinagabihan, magkasama pa din sina Amaya at Jason. Hindi na muna pumasok si Jason sa kanyang trabaho. Naglalakad sila ngayon sa isang parke, komportable sa isa't isa. Thank you sir ani Amaya. Sobrang masaya po ako ngayong araw. Napasaya niyo po ako. Wala yon. Tsaka kulang pa ang mga bagay na yan. Hindi pa yan lahat. Sagot ni Jason at saka sila umupo sa isang bench. Tahimik silang dalawa nang makaupo sila. Hanggang si Jason ang bumasag ng katahimikan. Amaya, ang totoo, may gusto akong aminin sa'yo. Alam kong magugulat ka. At saka parang mabilis pero hindi ko na kayang itago pa to. Totoo din tong nararamdaman ko at walang halong biro. Kaya sana wag mong pagdudahan. Panimula ni Jason. Kinabahan naman si Amaya pero grabe ang pintig ng kanyang puso. Humarap siya kay Jason na namumungay ang mga mata. Kahit na madilim ay kita niya ang kagwapuhan nito. Nahulog ako sa iyo, Amaya. Gustong gusto kita at gusto kitang ligawan.
Sabi ni Jason. Pag-amin niya. Nagulat si Amaya na hindi agad nakaimik pero nang matauhan ay napatayo siya at bahagyang napalayo. Hindi mo ako kilala, sir. Hindi mo pa ako gaanong kakilala. Sabi ni Amaya. Makahulugan ang binitawang salita nito. Umiling naman si Jason. Wala akong pakialam, Amaya. Mahal na kita. At hindi magbabago yon. Liligawan kita kahit na ayaw mo. Sabi ni Jason. Hindi na talaga nakaimik si Amaya kahit na nais na ding sabihin ang nararamdaman niya pero parang may pumipigil sa kanya. Dahil sa pag-amin ni Jason ay nagulo palalo ang isip ni Amaya dahil sincere si Jason sa kanya. Nakikita niya ito at nararamdaman kaya ilang araw siyang umiiwas kay Jason ngunit ito mismo ang lumalapit sa kanya. Niligawan siya nito at hindi alam ni Amaya ang kanyang gagawin. Kung dati ay gusto niyang saktan at saka patayin ng lalaki, ngayon ay hindi niya magawa dahil lumabas na ang totoong ugaling ni Jason, ang pagiging sobrang sweet nito. Hanggang sa may nalaman na si Amaya na siyang kinaiyak niya ng sobra. Nalaman niya ang katotohanan na ang totoong pumatay sa kanyang mga magulang ay ang taong kumupkup sa kanya, ang kanyang boss. Hindi niya man alam kung kanino galing ang mga documents na nakukuha niya pero malinaw doon ang lahat at sobrang sakit ng kanyang puso dahil maling tao ang pinaghihigantihan niya. Jason, pwede bang ibang babae na lang ang mahalin mo? Tanong ni Amaya. Nasa garden sila ngayon at si Amaya mismo ang nag-aya kay Jason. Sariwa ang hangin ng gabi na tumatama sa kanila. Bakit? Tanong ni Jason. Amaya naman. Ani Jason na parang bata. Napayuko naman si Amaya at naiiyak. Hindi ako ang tamang babae para sa'yo, Jason. At huwag na lang ako dahil hindi pwede. Sabi ni Amaya. Naging seryoso ang mukha ni Jason na may pag-aalala. Sino nagsabi na hindi ikaw ha? Sino? Tanong ni Jason pero hindi ito galit. Mas lalo lamang napaiyak si Amaya dahil hindi niya talaga kaya pero kailangan dahil malaki ang kasalanan niya. Jason, hindi talaga pwede. Kapag nalaman mo ang katotohanan. Naputol ang sasabihin ni Amaya. Anong katotohanan? Na isa ka sa agent ng isang secret team at inutusan na patayin ako? Na ang misyon mo ay paghigantihan ako at ang pamilya ko? Dahil kami ang pumatay sa mga magulang mo? Tanong ni Jason para matigilan si Amaya pero mahinahon ang boses nito. Ha? Alam mo? Hindi makapaniwalang sabi ni Amaya. Ngumiti si Jason sa kahinawakan ng kanyang magkabilang pisngi. Una pa lamang at ang mga documents na nakukuha mo ay galing kay kuya. Nais namin ikaw mismo ang kusang makaalam at wala kang dapat alalahanin sa team dahil sina kuya nang bahala doon. Ani Jason. Hindi naman makapaniwala si Amaya. I'm sorry, sabi ni Amaya. Mahal kita. Sagot naman ni Jason habang sinusuklay ang buhok nito. Hindi ko deserve ang pagmamahal mo, Jason. Sagot ni Amaya. Ano ka ba? Deserve mo ko. Sagot ni Jason. Nakakainis ka naman eh. Bakit ka ganyan? Dapat magalit ka sa akin. Dahil kung hindi ko nalaman ang katotohanan, ay mapapatay kita. Ani Amaya at umiiyak. Masaya pa nga ako dahil ikaw ang gagawa. Pinaghahampas siya ni Amaya sa bandang dibdib. Pagak lamang siyang tinawanan ni Jason at saka hinuli ang kanyang bewang. Nilapit ito sa kanya. Tahan na, hindi ako galit sa'yo, mahal ko. Hindi ako galit. Masaya pa nga ako Kaya wag mo nang isipin yun. Mahal kita at hindi magbabago yun, Amaya. Ani Jason sa napakalambing na boses. Sumandal si Amaya sa dibdib niya at sinabi ang mga salitang nais niya. Mahal din kita, Jason. Sagot ni Amaya. Ngumiti si Jason. Alam ko naman na dahil napapansin ko. Pero ang saya pala sa pakiramdam kapag sa'yo mismo nang galing. Tura ni Jason. Mahal na mahal kita, Jason. I want to be happy with you. Sagot ni Amaya.
Gusto niyang maging makasarili ngayon. Nais niya na ang kaligayahan niya naman ang kanyang isipin. Ibibigay ko yan sa'yo, sagot ni Jason. Nanatili sila sa ganoong posisyon hanggang sa mahimasmasan at magkausap ng maayos. Inamin ni Jason ang lahat ng kanyang nalalaman. Nakinig naman si Amaya. In the end, ang mga pusong nagmamahalan pa din talaga ang magwawagi sa dulo. Nagpatuloy si Jason sa panliligaw kay Amaya at hindi nagtagal ay sinagot niya ito. Ang kuya naman ni Jason ang siyang naging bahala sa team ni Amaya at ngayon ay sobrang saya nila. Lumayo sila sa nagpapagulo ng kanilang mga isipan. They want to be happy at yun ang kanilang ginawa. Pinangako din ni Jason na pasasayahin niya si Amaya at ilalayo sa kapahamakan na siyang ginawa. Ginawa niya ang lahat ng kanyang mga pangako sa babaeng mahal. Wala silang oras, araw, linggo at buwan na sinayang. Mahal na mahal kita, Amaya. Hindi ako magsasawang sabihin to sa'yo. Sabi ni Jason na namumungay ang mga mata na nakatingin kay Amaya. Mahal na mahal din kita. Sagot naman ni Amaya. Niyakap nila ang isa't isa habang nasa lalim ng gabi. Nagdampi ang kanilang mga labi at isang matamis na puno ng pagmamahal ang siyang ginawad nila sa isa't isa. Handa akong gawin ang lahat para sa relasyon natin. Bulong ni Jason sa gitna ng halik. Handa din akong gawin ang lahat, Jason. Ipaglalaban ko ang pagmamahalan natin. Hindi ko hahayaan na paghiwalayan na lamang nila tayo. Sagot naman ni Amaya. Ang sarap talaga magmahal kapag mahal ka din ng taong mahal mo. At sabay kayong lalaban, sabi ni Jason. Napangiti silang dalawa sa isa't isa. Naging masaya ang relasyon nila kahit na may mga bagay na hindi sila magkaintindihan. Nagkakaayos pa din naman sa huli at talagang nakakatuwa ang kanilang relasyon. Kaya hindi maiiwasan na merong mamangha sa kanilang pagmamahalan. Halos perfect na. Hindi pa din sila makapaniwala na tatagal sila ng 1 taon at sinelebrate naman nilang dalawa ang bagay na yon. 1 linggo matapos mag-celebrate sina Amaya at Jason ng kanilang unang anibersaryo, napadako sila sa parke malapit sa kanilang apartment. Malamig ang hangin ng umaga at maliwanag ang araw. Perpekto ito para sa kanilang dalawa. Nanatili sila sa apartment na kanilang tinuluyan matapos nilang umalis sa kanilang lugar kung saan gusto muna nila ng tahimik at maayos, payapa at malayo sa gulo. Yung tipong nakakapagsaya silang dalawa at walang hadlang sa kanilang pagmamahalan. Tama din muna ang ginawa nila para makalanghap sila ng preskong hangin dahil marami ang nangyari sa kanila. At marami silang napagdaanan kaya nararapat lamang sa kanila na magkaroon ng kapayapaan na kanila namang nakamtan dahil binigay din sa kanilang dalawa ang bagay na yon. Naglakad sila nang magkahawak ang kamay. Masayang nagkukulitan habang papunta sa isang tahimik na sulok sa ilalim ng isang puno. Naglalandian silang dalawa doon hanggang sa may naisip na lamang bigla si Amaya na nais niyang gawin nila ni Jason. Napangisi na lamang siya sa tumatakbo sa kanyang isipan. Babe, laban tayo! Hamon ni Amaya bigla. Natigilan naman si Jason na napaangat ang kilay. Game fight lang naman. It means hindi talaga totoong laban. Para lang malaman ko kung sino mas malakas sa ating dalawa. Sabi ni Amaya. Babe, alam mo naman na ikaw ang mas malakas. Kaya hindi na kailangan yan. At ayokong masaktan kita. Kaya no. Hindi ko gagawin. Napanguso na lamang si Amaya sa sinabi ni Jason at hindi na siya nagpumilit pa. Nag-umpisang maglandian na naman sina Amaya at Jason at parang dalawang bata na nag-aasaran. Pero bigla na lamang tinuloy ang binabalak ni Amaya kanina at hindi naman ito inurungan ni Jason. Si Amaya ang unang bumira pero mabilis na umiwas si Jason. Babe naman, sabing ayoko. Pero talaga lang Sige, hindi kita uurungan kung yan talaga ang gusto mo. Sabi ni Jason. Sus, talagang talunan ka lamang kaya ayaw mo. Madali lang kitang matatalo. Pang-aasar ni Amaya. Dahil ikaw naman kasi ang mananalo, babe, at hindi ako. Magpapatalo din ako ng sadya. Sabi ni Jason. We, palusot ka pa Asar ni Amaya
Kaya napailing na lamang si Jason at saka sila nagpatuloy na dalawa pero iniiwasan niya ang tira sa kanya ng kasintahan at bumabawi din naman siya pero hindi niya pinapatamaan ito. Love language talaga ng girlfriend niya ang laban porket bihasa at magaling lamang ito pagdating sa ganoong bagay. At alam niyang hindi din lalaban si Jason sa kanya ng totoo. Kaya ganoon na lamang ang lakas ng loob na maghamon. Tapos ay sinubukan ni Jason si Amaya. Pero siya'y napigilan ni Amaya at natatawa. Ang sakit sa tiyan! Para lamang tayong ewan na dalawa. Nag-iiwasan tayo pareho. Tawang-tawa si Amaya. Sinubukan niya isang tabi si Jason. Napakagaling mo talaga. Wala akong masabi. Sagot ni Jason. Hindi naman. At saka, sanay lang ako pero hindi naman talaga ako ganun kagaling kagaya mo. Marami pa akong kailangan matutunan. Sabi ni Amaya at saka ngumiti. Pinisil naman ni Jason ang magkabilang pisngi niya. Kahit na babe, magaling ka pa din talaga. Sagot ni Jason. Isa yun sa hinahangaan niya sa kasintahan, ang pagiging matapang at palaban nito. Hindi nagpapaapi sa kahit na kanino at kayang-kaya ipagtanggol ang sarili kaya kampante si Jason kahit wala siya sa tabi nito. Ang kaso, mas malakas talaga si Amaya sa kanya. Kakaiba ang galing at lakas nito. Nagpatuloy sila sa kanilang biru-biruan, nagbibigayan ng tapik at ginagaya ang mga suntok. Silang dalawa din ang napagod at huminto pagkatapos. Natatawa na lamang sa kanilang pinagagawa at para talaga silang baliw kung makikita man ng kahit sinong tao. Sira ka talaga, pabirong sabi ni Jason. Sumunod na niyakap si Amaya. Natatawa naman si Amaya na yumakap kay Jason at nagpatuloy ang kanilang kalokohan hanggang sila ay mapagod at maupo sa damuhan. Ikaw ang pinakapaborito kong kalaban, sabi ni Amaya. Habang nakatingin sa langit at nakangiti, bumabalik sa kanyang isipan ang lahat kung paano silang dalawa nagsimula ni Jason. Ikaw din ang pinakapaborito ko sa lahat na kalabanin, kasi nahulog ako na hindi ko namamalayan, sabi naman ni Jason. Pero ako ang unang nahulog, sagot ni Amaya. Pero ako naman ang unang nagmahal. Hindi nagpapatalong sabi ni Jason. Natawa si Amaya. Mahal kita, Jason. And I want to thank you for everything. For accepting me. Kahit na muntik na kitang mapatay. Natatawa ang sabi ni Amaya. Mahal na mahal din kita. Lagi mong tatandaan yan. Sagot ni Jason. Ngumiti si Jason at hinalikan ang noo ni Amaya. Matapos ang sandaling katahimikan, tumayo silang dalawa at naglakad nang magkahawak ang kamay, puno ng saya at pagmamahalan. Habang naglalakad sila sa ilalim ng mga lilim ng mga puno, ramdam na ramdam nila ang pagiging masaya sa kanilang puso. Hindi nila namalayan ang pagtingin ng ilang mga tao na nakasulyap sa kanilang masayang pagsasama. Hanggang ngayon ay hindi sila makapaniwala sa lahat ng nangyayari sa kanilang dalawa at ayaw na nilang matapos pa ito. Gusto nilang habang buhay na lamang silang masaya at payapang nagmamahalan. At higit sa lahat ay bumuo ng pamilya na magkasama. Hinding-hindi na talaga nila iiwan pa ang isa't isa dahil sigurado na silang dalawa na ang magkasama habang buhay. Pag-uwi nilang dalawa ay nagtatawanan sila. Nag-ayos na sila ng kanilang mga sarili para sa kanilang pagpapahinga pero kakain muna sila. Mas gusto kasi ni Amaya na magluto kaysa kumain sila sa labas. Babe, labas ka na lang ha? Maghahanda na ako sa kusina. Sigaw ni Amaya kay Jason na nasa CR. Okay babe, I love you. Sagot naman ni Jason. I love you too. Ngiting sagot ni Amaya at saka na siya nagtungo sa kusina matapos niyang ihanda ang susuotin ni Jason. Para na silang mag-asawa kahit hindi pa naman. Nakangiti si Amaya na naghahanda ng makakain nilang dalawa. Hindi mawala ang ngiti sa kanyang labi. Maya-maya ay bumaba naman si Jason na halatang bagong ligo dahil namamasa pa ang kanyang buhok at amoy na amoy ang kanyang pabango. Hello babe! Bati ni Jason at saka niyakap si Amaya mula sa likuran at siniksik ang muka sa leeg nito. Nakiliti naman si Amaya. Babe, mamaya ka na maglambing. Tung batang to.
sabi ni Amaya at pagak na natawa si Jason. Naglalambing lang naman ako, sabi ni Jason at napangiti naman si Amaya. Alam ko naman, pero mamaya na, pagbibigyan naman kita sagot ni Amaya. Pero nanatili si Jason na nakayakap kay Amaya. Hinayaan na lamang ito ng babae. Date tayo bukas, aya ni Jason at natigilan naman si Amaya at tinignan ng kasintahan. Ha? Parang kakadate lang natin sabi ni Amaya at ngumuso si Jason. Kahit na, basta, date tayo, sabi ni Jason. Pagak na natawa si Amaya. O sige ba, bukas, sagot ni Amaya. Parang batang natuwa naman si Jason. Kumain ang dalawa habang bakas ang tuwa sa kanilang mga mukha. Nagsusubuan pa sila at hindi din mawawala ang kanilang mga tawanan at kulitan, lalo na kay Jason. Lumalabas na naman ang pagkaklingi nito pagkatapos ay silang dalawa na ang naghugas ng plato kahit na iilan lang naman ang hugasin. Ang cute at ang sarap nilang pagmasdan. Makikita mo talaga na mahal nila ang isa't isa. Pagkatapos ay nanood sila ng movie hanggang sa makatulog sila. Kinabukasan ay naghanda ang dalawa para sa kanilang date. Casual ang suot ng mga ito, ngunit litaw ang kagandahan at kagwapuhan nila. Dumating sina Jason at Amaya sa isang restaurant. Napaka-romantic nito kung titignan. Magkahawak kamay silang dalawa at umupo sila sa upuan. Inilibot naman ni Amaya ang kanyang mga paningin sa kabuuan. Ang liwanag ang siya nagbibigay ganda sa buong lugar. Napangiti si Jason. Nagustuhan mo ba, babe? Tanong ni Jason habang nakangiti. Ang ganda dito, babe. Thank you. Inikot niya na naman ang kanyang mata sa kabuuan ng lugar. Sobrang namamangha siya. Ang galing mo talaga pumili ng lugar. Puri pa ni Amaya. Perfect talaga para sa atin tong lugar. At saka alam kong gusto mo sa ganito, kaya dito kita dinala. Isa pa, ako na to. Kaya syempre, maganda akong pumili ng lugar. Ngiting sabi ni Jason. Ang yabang mo naman, sabi ni Amaya. Ngumuso si Jason habang humingiti. Grabe ka naman sa mayabang. Sadyang magaling lamang ako, no? Ganti ni Jason. Napairap na lamang si Amaya. Whatever, sabi mo yan Umorder sila ng pagkain at pasta ang inorder ni Amaya at si Jason naman ay isang steak. Nagkakwentuhan silang dalawa at binabalikan ng mga araw kung paano sila nagsimula at kung paano sila tumagal. Hindi ko akalain talaga ang lahat, Jason. Mahal na mahal kita. Salamat talaga sa lahat. At sorry din talaga sa nagawa kong kasalanan sa'yo, sabi ni Amaya sa malambing na boses. Napangiti naman si Jason. Hanggang ngayon, nagsisisi pa din si Amaya sa kanyang ginawa. Masyado siyang naging bulag sa katotohanan. Mas mahal kita. Sobra pa sa salitang mahal, babe. Walang makakapantay sa pagmamahal ko sa'yo, sagot ni Jason. At saka, hindi ba sabi ko sa'yo? Tama nang kakahingi ng sorry. Dahil okay na. Tapos na yon, mahal, sabi ni Jason. Kasal na lang talaga ang kulang, dagdag nito. Napangiti si Amaya. Hinihintay niya lamang naman na mag-propose si Jason sa kanya. Handa naman na siyang pakasalan ito dahil sigurado na siya kay Jason. Nagdala ang waiter sa kanila ng isang bottle of wine. Para sa atin. Jason raised his glass. Nakangiti siya habang puno ng pagmamahal na nakatingin kay Amaya na nakanguso din. Para sa forever, Amaya added. Nagkwentuhan silang dalawa sa kung ano-anong mga bagay. Pagkatapos nilang kumain ay pumunta sila sa isang bench at doon naupo silang dalawa. Parang kailan lang, no? Amaya said, reminiscing about how they first met. Yeah, look at us now. Masaya ako na kasama kita, Amaya, sabi ni Jason. Jason, gusto kong mag-thank you sa lahat. Sobrang dami kong pinagpapasalamat sa'yo. Hindi ko na maisa-isa lahat ng yon. Pero sobrang thankful ako sa'yo for loving me non-stop, for making me happy always, and for staying by my side. Thank you kasi kahit na ganun ang ginawa ko, talagang
Tinanggap mo pa din ako. Hindi ka naghiganti sa akin. Amaya said, bakit ko naman gagawin ang bagay na yun sa babaeng minamahal ko? At saka mahal kita, Amaya. Una pa lamang na pumasok ka sa bahay ko, lalo na sa buhay ko. Alam kong ikaw na. Doon pa lamang minahal na kita agad, bago mo pa ako mahalin. Kahit na sabihin mong ikaw ang unang nahulog. Ang totoo, ako talaga ang unang nahulog sa'yo. Nagtawanan silang dalawa. Talaga lang ha? Sagot ni Amaya. Ano ka ba? Huwag ka nga masyadong ganyan. Kinikilig ako eh. Pagak na natawa si Jason at saka hinalikan si Amaya sa noo. Napakaswerte ko na ikaw ang naging parte ng buhay ko. Sobrang swerte din ako na ikaw ang napili ko. Na ikaw ang babaeng mahal ko. Babaeng nagpatibok sa puso ko. Babaeng kumuha ng atensyon ko. Jason replied. Nagstay sila doon ng ilang minuto hanggang sa nag-decide silang dalawa na umuwi na. Magkahawak kamay sila na naglakad. Thank you for tonight, Jason. Sobrang saya ko. Di mo na kailangan magpasalamat. Basta kasama kita, masaya din ako. Pagka-uwi nila, hinatid ni Jason si Amaya sa kanilang pinto. Hinawakan niya ang kamay nito at hinalikan sa pisngi. Nagpalit muna silang dalawa ng kanilang mga damit at pagkatapos ay humiga na sa kama. Nagmuni-muni sila hanggang sa madapuan sila ng antok na nangyari naman. Good night, my love. Tugon ni Jason. Good night too, my love. Sagot naman ni Amaya. Pagkagising ni Amaya, masaya siyang bumangon sa kama. Fresh pa rin sa isip niya ang mga alaala ng nakaraang gabi. Hindi siya makapaghintay na makita si Jason ulit at muling maramdaman ang mga sandaling yon. Nagkasundo silang mag-lunch sa paborito nilang cafe, isang kilalang lugar na napuntahan na din naman nila. May pinuntahan pa si Jason kaya hindi sila sabay na dalawa at naiintindihan naman ni Amaya ang bagay na yon. Kaya nag-message na lamang siya sa kanyang kasintahan. Dumating si Amaya ng maaga at agad siyang pumunta sa isang tahimik na mesa malapit sa may bintana. Umorder siya ng kanyang paboritong latte at tinignan ng kanyang phone kung may mensahe na ba si Jason sa kanya. At meron ngang nag-text. Hey love, medyo late ako. Miss you. Ngumiti si Amaya sa mensahe at mabilis na nag-reply. Miss you too. Take your time, love. See you soon. Habang naghihintay, pumasok sa isip ni Amaya ang kanilang relasyon. 1 taon na sila ni Jason at araw-araw ay parang panibagong paglalakbay. May mga pagsubok man, lagi pa rin silang magkasama at nagmamahalan. Nang dumating si Jason, niyakap niya agad si Amaya na mahigpit at humalik sa kanyang pisngi. Umupo siya sa harap niya at nagsimulang magkwentuhan. Sorry babe na late ako, sabi ni Jason, ngumiti ng bahagya. May meeting kasi na sobrang tagal. Okay lang yon, sagot ni Amaya habang hawak ang kamay ni Jason. Masaya na ako na makita kita. Nag-order sila ng pagkain nila. Si Amaya ng salad at si Jason ng sandwich at patuloy silang nagkwentuhan. Nag-usap sila tungkol sa trabaho, sa mga plano para sa weekend at nagbahagi rin ng nakakatawang alaala mula noong bata pa sila. Naalala mo pa yung time na naligaw tayo sa hiking trail? Tumawa si Amaya habang hinahalo ang kanyang latte. Oh my gosh, paano makakalimutan yun? Tumawa rin si Jason. Sobrang layo natin sa tamang daan. Pero grabe, sobrang saya. Napuno ng tawa nila ang buong cafe na kumuha ng mga ngiti mula sa ibang tao. Mahal ni Amaya ang mga ganitong sandali kasama si Jason, kung saan pareho silang masaya. Matapos kumain, nagsadya si Jason na maglakad sila malapit sa park. Maganda ang araw, perfect para sa kanilang magkasama maglibot sa kalikasan at mga bulaklak. Habang naglalakad silang magkahawak ang kamay, ramdam ni Amaya ang katahimikan at kapanatagan. Tinignan niya si Jason na kasama siya na sinisilayan ng araw at nararamdaman ng pagmamahal sa kanya. Salamat ulit sa araw na to, love. Biglang sabi ni Amaya at humarap sa kanya. Lumingon si Jason.
Napakagat-labi si Jason at niyakap siya ng mahigpit. Di mo kailangan pasalamatan. Masaya ako na lagi kitang makasama. Mahal na mahal kita. Tumayo sila doon ng sandali, magkayakap bago magpatuloy sa kanilang lakad sa park. Nag-usap sila tungkol sa kanilang mga pangarap, ang maglakbay sa mga bagong lugar, ang magkaroon ng pamilya at ang tumanda ng magkasama. Hindi na ako makapaghintay sa lahat ng yon, sabi ni Jason habang hawak ang kamay ni Amaya. Ako rin, love, sagot ni Amaya nang may ngiti sa labi. Nang magtampisaw na ang araw sa kanilang likod, nagdesisyon silang umuwi na. Naglakad sila pabalik sa sasakyan ni Jason na puno ng saya at kasiyahan ang kanilang paglalakad. Sa biyahe pa uwi, pinatugtog nila ang mga paborito nilang kanta sa radyo at sabay-sabay na kumanta. Nakatangay ang kanilang mga boses na nagdala ng kaligayahan sa kanilang dalawa. Sumandal si Amaya sa balikat ni Jason. Naramdam ang pagkabahagi na nagpainit sa kanyang puso. 3 buwan ang lumipas at naging busy ang dalawa sa kanilang mga buhay. Bumalik na si Amaya sa kanyang trabaho dahil tapos naman na ang kanyang break at mabuti na lamang mabait ang kanyang amo. Sa isang kumpanya siya nagtatrabaho ngayon at naroon na muli silang dalawa sa Manila pero umuuwi pa din naman sila sa Santa Lucia sa kanilang inuupahan. Ayaw naman na din ni Jason na umasa sa kanyang mga magulang kaya kumakayo din siya ng kanya at saka may pinag-iipunan siya kaya kailangan niya magdoble kayod at ginagawa niya talaga ang lahat para kay Amaya kasi gusto niyang maibigay ang mga bagay na nais nito at ang mga bagay na magpapasaya dito. Naging sobrang busy naman si Jason at naiintindihan nila ito. They understand each other at nakakatuwa ang bagay na yon. Talagang mature na ang kanilang relasyon kaya may naiinggit din talaga sa pagmamahalan nila. Hindi na kagaya ng dati na nagkakaroon pa sila ng oras sa isa't isa. Meron pa din naman ngayon pero limitado lamang ngunit they tried their best para magkaroon pa din sila ng mga bonding na nagagawa naman nila kahit paano. Walang kaalam-alam si Amaya sa balak na gawin ni Jason. Wala din sinasabi si Jason kasi nga kailangang surprise ito. At masusurpresa dapat si Amaya kaya ginalingan talaga ni Jason ang kanyang pagtatago. Amaya! Panimula ni Jason, ang kanyang boses ay mahinahon. Ang mga mata ay namumungay habang nakatingin kay Amaya. Amaya, ikaw ang babaeng para sa akin. Tinadhana tayo at hindi na kita pakakawalan pa. Kaya I'll do everything for you, babe. Mas pagbubutihin ko pang sarili ko. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Hindi ko ma-imagine ang buhay ko nang wala ka sa tabi ko. Jason, gulat na sabi ni Amaya. Hindi siya makapaniwala sa sinasabi nito. Nanlaki lalo ang kanyang mga mata sa nakita at sunod na ginawa ni Jason. Kinuha ni Jason ang isang maliit na box at ang laman nito ay isang napakagandang singsing. Amaya, will you marry me? Naglandas ang mga luha ni Amaya sa kanyang mga mata dahil sa sobrang kasiyahan at hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Yes, Jason! Yes! I will marry you! Sabi nito. Ang tagal niyang hinintay ang bagay na yon at talagang hindi niya inaasahan na mangyayari yon ngayon. Nagyakap ang dalawa na punong-puno ng pagmamahal. Jason, paano mo naisip na mag-propose ngayon? Tanong ni Amaya. May kuryosidad sa kanyang boses. Matagal ko nang pinaplano to. Gusto ko na talagang ipakita sa'yo kung gaano kita kamahal at kung gaano ka kaimportante sa buhay ko. Kung gaano kita kagustong pakasalan. Naghahanap lamang ako ng tamang pagkakataon at tingin ko, ngayon ang panahon na yon. Ngumiti si Amaya. Sobra-sobra yung pagmamahal na nararamdaman ko sa'yo, Jason. Grabe na din ang mga bagay na pinapakita at ginagawa mo para sa akin. Hindi mo ako binigong pasayahin kahit kailan. Mahal na mahal kita, Jason. Sambit ni Amaya sa malambing na boses. Napangiti naman si Jason. Kinabukasan, tara Jason, umpisahan na natin ang pagpaplano, sabi ni Amaya, sabay tingin sa kanyang notes. Sige,
Dapat maayos ang lahat para sa ating espesyal na araw. Una nilang pinag-usapan ang kanilang venue. Gusto ni Amaya sa isang beach, pero ang gusto ni Jason ay sa isang garden sa isang malaking hotel. Medyo nag-aaway ang dalawa, pero pumili rin sila ng isang beachfront hotel na may magandang garden. Sino palang kukunin nating designer ng mga susuotin natin? Tanong ni Amaya habang tinitingnan ng mga wedding dress sa isang magazine. Hindi ko alam, pero hahanap tayo, babe. Sagot ni Jason at nag-iisip ng praktikal na damit. Pagkatapos, pinag-usapan naman nila ang pagkain. Gusto ko ng steak, sabi ni Jason. At dapat may maraming desserts, sabi naman ni Amaya. Isa-isa nilang tinignan ng mga menu options hanggang sa pumili sila ng isang buffet style na may halo-halong pagkain mula sa Pilipinas at sa ibang bansa. Sino ang mga gusto mong imbitahin? Tanong ni Amaya habang sinusulat ang listahan ng mga bisita. Family ko at mga malalapit na kaibigan lamang, sagot ni Jason. Ayoko kasi na masyadong madami. Gusto ko intimate lang at kakilala lang natin lahat ng naroon. Bago sila matapos, tinignan nila ang mga photographer at videographer. Gusto ko ng natural na mga litrato, love, sabi ni Amaya. At dapat makikita ang saya natin. Sige, yun ang kunin natin, love. Sagot ni Jason habang umingiti. Matapos ang matagal na usapan, nag-decide silang mag-relax muna at mamasyal sa beach. Excited na ako para sa kasal natin, sabi ni Amaya. Hawak ang kamay ni Jason. Ako rin, sobrang excited na din ako. Sagot ni Jason at yakap si Amaya. Gagawin natin itong maayos at masaya. Pangako. Sa huli, tumingin sila sa dagat, nakangiti dahil alam nila na magiging maganda ang kanilang kasal dahil pinagplanuhan nila ito ng maayos at galing sa puso ang bawat desisyon. Sa araw ng kasal ni Amaya at Jason, lahat ay maayos. Nasa beachfront venue sila kung saan makikita ang dagat at ang magandang garden. Si Amaya kasama ang kanyang mga bridesmaids nag-aayos ng kanyang gown. Nakakakaba pero sobrang saya sa pakiramdam, sabi niya sa kanyang mga kaibigan. Samantalang si Jason naman kasama ang kanyang mga groomsmen at nagpapalit ng kanyang suit. Parang kailan lang nagpaplano lang tayo, sabi ni Jason sa kanyang mga kaibigan. Habang papalapit na ang oras ng seremonya, nag-aantay na ang kanilang mga bisita sa garden. Naririnig na ang malambing na tugtugin ng musika. Sa altar, si Amaya at Jason ay parehong nakangiti. Ito na ang simula ng bagong yugto sa ating buhay, sabi ni Jason habang hawak ang kamay ni Amaya. Tama ka, Jason. Excited na ako para sa ating hinaharap, sagot ni Amaya na halos maiyak na sa sobrang tuwa. Nang magsimula ang seremonya, lahat ng mga bisita ay nakatitig sa kanila, nakangiti at masaya para sa kanilang pag-iisang dibdib. Pagkatapos ng seremonya, nagkaroon ng masayang reception sa garden. Merong masarap na pagkain, magandang musika at maraming tawanan at kasiyahan. Sa pagtatapos ng gabi habang hinaharana sila ng isang romantikong kanta, sumigaw ang lahat ng cheers para sa bagong kasal. Sa bandang huli, naglakad sina Amaya at Jason sa ilalim ng mga bituin, hawak ang isa't isa, puno ng pag-asa para sa kanilang kinabukasan. Sa wakas, natupad na ang kanilang pangarap na kasal na pinagplanuhan nila ng buong puso at ngiti sa kanilang mga labi. Sa mga sumunod na linggo matapos ang kanilang kasal, masaya at magaan ang buhay ni Amaya at Jason. Nagkaroon sila ng mga bagong responsibilidad bilang mag-asawa, tulad ng pag-aasikaso ng kanilang tahanan at pagpaplano para sa kanilang kinabukasan. Sa tuwing gabi, habang nasa balkonahe sila ng kanilang bahay, nagkwekwentuhan sila tungkol sa mga pangarap at plano nila. Gusto ko sana tayong magkaroon ng sariling negosyo. Yun talaga atin mismo, sabi ni Jason na nag-iisip ng magandang kinabukasan para sa kanyang pamilya. Talaga? Ako naman, gusto ko sana magkaroon tayo ng sariling pamilya at magkaroon ng isang malaking garden sa likod ng bahay. Kasi yun ang pangarap ko. At saka, magkaroon din ng mga anak,
Sagot ni Amaya na nananabik sa pagiging ina. Masaya ang kanilang pag-uusap tungkol sa kanilang mga plano at balak sa hinaharap ngayong mag-asawa na sila. Bilang mag-asawa, nagsisimula na rin silang mag-ipon para sa kanilang mga pangarap. Tinutulungan nila ang isa't isa sa mga gawaing bahay at sa kanilang trabaho. May mga araw na nag-aaway sila, ngunit madalas ay napag-uusapan nila ito ng maayos at nasosolusyonan ang bawat problema. Sa tuwing weekend, nagsasama-sama sila sa mga lakad at biyahe. Paminsan-minsan, bumabalik sila sa beach kung saan sila una nagpaplano ng kanilang kasal. Iniisip nila na ang sandali ng kanilang buhay pag-aasawa ay isa sa mga pinakamasayang bahagi ng kanilang buhay. Sa bawat pagdating ng Pasko, kumpleto silang kasama ang kanilang pamilya at mga kaibigan. Naglalaro sila ng mga larong pambakasyon at nagbabahagi ng mga masasayang alaala. Sa kanilang unang anibersaryo bilang mag-asawa, naglakbay sila patungo sa isang lugar na matagal na nilang nais puntahan. Sinasariwa nila ang mga magagandang alaala mula sa kanilang pag-iisang dibdib at pagtutulungan sa kanilang buhay mag-asawa. Habang dumaraan ang mga taon, patuloy na tumitibay ang kanilang pagmamahalan at pagiging masigasig na magkapareha. Sa wakas, naging mabuting magulang sila at nakamit ang kanilang pangarap na maging isang masayang pamilya na puno ng pagmamahal at pag-unawa para sa isa't isa. Nasa living room ngayon sina Amaya at Jason at nagkalat ang mga laruan ng kanilang anak sa sahig. 3 taon na ang lumipas at ngayon ay mas masaya silang dalawa. Meron na silang anak, natupad ang kanilang mga pangarap. Jason, alam mo, ang bilis ng panahon. Parang kahapon lang, kasal tayo, sabi ni Amaya. Tumango si Jason at saka pinagmasdan ng kanilang anak na nilalaro ang kanyang laruan na kotse. Oo nga Han, pero masaya tayo ngayon, di ba? Lalo na at natupad na ang mga pangarap nating dalawa. At masaya din tayo ngayon sa pamilya natin. Nalampasan natin lahat ng mga pagsubok na hinarap natin. Sabi ni Jason. Ang saya-saya ko kapag kasama ko kayo ni Mateo. At sobrang saya ko kasi kahit na may pag-aaway tayo minsan, mabilis naman itong naaayos. Hindi ko alam pero naisip ko na lamang na ang saya pala ng relasyon natin simula nang magkasintahan pa lamang tayo. Hanggang sa ngayon na meron na tayong anak. Nakakatuwa naman. Sambit ni Amaya at napangiti. Lumapit si Jason kay Amaya at niyakap ito mula sa likuran. Ipinatong niya ang kanyang baba sa balikat ni Amaya. Mahal na mahal kita, Amaya. At si Mateo, kayong dalawang pinakamahalaga sa buhay ko. Humarap naman si Amaya kay Jason at niyakap ang braso sa bewang nito. Alam mo Jason, minsan iniisip ko kung ano ang mangyayari sa atin kung wala si Mateo. Sobrang laki na ng pagbabago sa buhay natin. Ngumiti si Jason. Totoo yan Amaya, pero masaya ako na may Mateo tayo. Ang saya-saya ng buhay natin ngayon. Maya-maya pa, Mommy, Daddy, book! Tugon ni Mateo at nagulat ang dalawa. Kinuha naman ni Amaya ang libro at binigay ito kay Mateo. Nagbasa silang magkasama at tinuturo ni Mateo ang bawat picture at sinasabi ang mga salitang alam nito. Ang galing naman ng anak ko, tuwang sabi ni Jason. Sumagot din si Amaya. Oo nga, ang galing naman magbasa ng anak ko. Habang nagbabasa si Mateo ay tinitingnan ni Jason ang kanyang mag-ina at wala nang masasarap pa sa pakiramdam na nararamdaman niya ngayon. Nang makatulong na si Mateo ay nag-usap naman si Jason at Amaya. Parang kailan lang Jason, nag-uusap tayo sa mga pangarap natin. Pero ngayon, naabot na natin yun. Salamat sa pagmamahal mo Jason at sa pagiging mabuting ama mo kay Mateo. Sobrang swerte ko talaga sa'yo. Ikaw rin Amaya. Salamat sa pagmamahal mo sa akin at sa pagiging mabuting ina mo kay Mateo. Mahal na mahal ka namin ni Mateo. Umupo silang dalawa at kapwa mga nakangiti sa isa't isa at iniisip lahat ng mga pinagdaanan nila sa mga nakalipas na taon. Kahit na anong pagsubok ang siyang dumating sa kanilang buhay, ay haharapin nilang dalawa ito ng magkasama at walang kahit na anong makakapagpahiwalay sa kanilang dalawa.
Wakas. At dyan ay tatapos ang ating kwentong pinamagatang Ang Maling Paghihiganti. At kung nagustuhan niyo ang aming kwento, please leave a like, comment, share, and subscribe for more wonderful stories. Paalam!